balita at impormasyon. Magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ, Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakabal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Narito na ang headlines sa inyo pa nag-iisang Tandem. Tandem! Death toll sa landslide sa Mako, Davao de Oro lumobo na sa mahigit 50. Tandem! Tubig sa ilang dam sa Luzon patuloy na nababawasan bunsod ng El Nino. Tandem! Economic Chacha muling raratsyaday ng Senado ngayong araw. Tandem! Voters registration na arangkada muli, RAP o Register Anywhere program ikinasana ng COMELEC. Tandem! Dalawang araw bago ang Valentine's Day, presyo ng bulaklak Ay, tumaas pa. Tandem! sa balitang pambalakasan, kita ng mga bangko sa bansa ng 2023 tumaas. Tandem! Mga bata sa Sudan, balita naman sa ibayong dagat, mga bata sa Sudan na may miligrong mamatay dahil sa malnutrisyon sa gitna na nagpapatuloy na gyera. Tandem! At sa balitang showbiz, nako eto na, engagement ni na Bea Alonzo at Dominic Roque, tinuldukan na. Tandem! At sa balitang papalakasan, ang tabayanan ng Sports News ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Magandang umaga sa Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan po ng impila may totong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23 ngayon pong araw na ito ng Lunes na Pebrero 12, taong 2024 sa ngalan ni Tandem David Oro at John Ibanez. Kami po yung makakasama, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Tandem! Sa oras na 7 sandali makalipas ang ika-6 ng morning, sa detalye nga ng mga balita, sumampa na sa 54 ang bilang ng mga nasawi matapos ang landslide sa bayan ng Mako, Davao de Oro. Ito'y batay sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC hanggang alas 7 kahapon. Bumaba naman sa 63 ang bilang ng nawawala. Abot naman sa 32 ang nakaligtas, kabilang na po dyan yung 3 taong gulang na batang babae na nailigtas po yan noong nakaraang Biyernes. Tandem! Kaugnay na balita, sumampa na sa 738.6 million pesos o nasa halos 739 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dulot naman ng pagbaha at pagguho ng lupa dyan sa Mindanao. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagkaroon o naitala ang 473 million pesos na danyos sa infrastruktura ang karaga habang mahigit 265 million pesos naman ang
ang napinsala sa Davao Region. Kaugnay nito, nasa 1,344 na kabahayan ang naitalang nawasak sa Northern Mindanao, Davao Region at Caraga mula January 28 hanggang February 3. Samantala, sumampa na sa mahigit 1.3 million individuals o katao ang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa sa halos o mahigit 800 barangay sa Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen, Caraga at Bangsamoro Region. Tandem! Pinangunahan naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan ng pananalasa ng trough ng low pressure area sa Davao Region. Ayon kay Secretary Gatchalian, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-utos sa kanyang bumalik sa Davao de Oro upang personal na pangunahan at masuri ang sitwasyon at yung pamamahagi ng mga pangangailangan ng mga apektadong residente para agad ho silang matulungan at matugunan ng pamahalaan. Una nang binisita ng kalihim ang mga sugatang nakakonfine sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City upang personal na ibigay ang kanilang medical assistance. Nagtungo rin si Gatchalian sa funeraria sa bayan ng Mawab kung saan nakaburol ang mga nasawi para sa pamimigay naman ng burial assistance. Kasunod nito, binisita rin ni Secretary Gatchalian ang mga biktima ng landslide sa Barangay Masara sa Mako at ang mga evacuee sa nasabing lugar. Nabatida nagtungo rin ang kalihim sa Ground Zero upang personal na makita ang nagpapatuloy na search, rescue at retrieval operations. Tandem! Nangako ang lokal na pamahalaan ng Davao de Oro na ipatutupad nila ang no-build zone policy o pagbabawal na gumawa ng infrastruktura sa mga delikadong lugar na tinukoy ng Project Nationwide Operational Assessment of Hazards. Ito'y kasunod ng landslide sa Mako na umabot sa 54 katao na nga ang nasawi. Ayon kay Davao de Oro Executive Assistant on Information and Communication Edward Makapili, obligado ang LGU na ipatupad ang no-build zone policy. Nauna na nga binulgar na Executive Assistant on Information and Communication Makapili na dati nang ipinagbawal ng Project NOAA ang paggawa ng infrastruktura sa pinangyayarihan ng landslide dyan sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Tandem! Sa iba pa ring tampok na balita, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam maging sa Pitupang water reservoir sa Luzon bunsod ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, mabot o sumadsad sa 209.10 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam hanggang kahapon po yan. Umalo naman sa 77.70 meters ang water level sa La Mesa Dam. Nakapagdala rin o bumaba rin ang level ng tubig sa San Roque, Pantabangan, Kaliraya, Ambuklaw at Binga Dams, maging sa Magat Dam. Inaasahan namang bababa pa ang water level sa mga nabanggit na reservoir dahil sa kawalan ng ulan, bunsod nga ng tumitinding epekto ng El Nino. Tandem! Samantala, pinagpapaliwanag ng grupong kilusang magbubukid ng Pilipinas ang National Irrigation Administration kung saan napunta ang 6 bilyong pisong budget para sa irigasyon. Ito'y sa kabila ng ilang beses na pagdaragdag sa budget ng irigasyon nitong mga nakalipas na taon. Ayon kay KMP Chairman Danilo Ramos, Nobyembre ng nakalipas na taon, nagsimula ang umaramdaman ng mga magsasakang epekto ng El Nino at inaasahang lalala pa ito sa mga susunod na buwan. Dahil dito, maaari anyang maapektuhan ng 20% ng mga sakahan sa buong bansa, bunsod naman ang kakulangan sa patubig sa Central Luzon. Binigyan din pa ni Ramos na kapag nagpatuloy ang ganitong problema ay hindi makakamit ng NIA ang target na rice sufficiency pagsapit ng 2028. Tandem! Sa iba pa ring balita, nakatakda ng isagawa ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments at Revision of Codes ang ikalawang pagdinig para sa resolution of both houses number 6 na layuning amyendahan ang ilang economic provisions ng saligang batasan, partikular sa public utilities at sektor ng edukasyon at industriya ng advertising. Umaasa si Senator Francis Escudero na huminahon na magiging mahinahon ng lahat at ang proseso
ay maaaring magpatuloy ng may respeto mula sa kapwa o mula sa pareho, mula sa magkabilang panig. Ito'y habang nagpapatuloy ang isang panel ng Senado sa ikalawang pagdinig sa mga hakbang na amyendahan ang mga economic provisions ng konstitusyon. Sinabi rin ni Senator Escudero na sinimulan na ng mababang kapulungan ng pagtalakay sa RB 86 bilang bahagi ng proseso. Inihimok naman ng ilang kongresista ang mga senador na magkaroon na ng desisyon, paspasan na ang kanilang pagdidesisyon sa Marso. Tandem! Samantala, tinawag na dead on arrival palagi sa Senado nitong si AMMBIS-OWA o AMBIS-OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colada ang Charter Reform Advocacy ng Kamara. Ayon kay Congressman Colada, ngayon lamang nabubuhay ang naturang advocacy matapos magpahayag ng suporta rito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil dito binigyan diin ng mambabatas ang kahalagahang maamyendahan ang economic provisions upang mas dumami pa ang mga mamumuhunang negosyante sa bansa. Muli namang kinalampag ni Representative Colada ang naging pahayag nitong si Senate President Juan Miguel Zubiri na tatapusin na ng Senado ang resolution of both houses number 6 bago mag-Holy Week break sa susunod na buwan. Tandem! Samantala, pinapuriya naman ng isang mambabatas ang pagsuporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa isinusulong na pag-amyenda sa restrictive economic provisions ng konstitusyon at pag-iit sa kahalagaan nito sa mabilis na pag-unlad ng bansa. Ayon kay AMBIS-OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colada, ang panukalang pagbabago sa saligang batas ay magpapadali sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa na magdudulot ng paglago ng ekonomiya na magpapabuti sa kalagayan ng mga Pilipino. Umaasa naman si Colada na magiging positibo ang tugon ng Senado sa pahayag ng Pangulo at agad na aksyon sa panukala na naglalayong aprubahan ang konstitusyon. Tandem! Nanawagan ang mga kongresista sa Senado na kaagad aprubahan ang resolution of both houses number 6 o RBH 6. Ito'y matapos na putulin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananahimik nito at suportahan ng panukalang amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Ayon dito kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, malinaw ang pahayag ng Pangulo na ang sinusuportahan lamang nito ay ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon upang mas maging maluwag ito sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Binigyan din pa ni Suarez ang kahalagahang isantabi ang pamumulitika at itaguyod ang kapakanan ng bansa. Para naman kay Senator o Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr., nakikita ng totoo ang pagnanais ng Pangulo na umunlad ang bansa. Panahonnaan niya upang kumilos ang Senado, tuparin ang ipinahayag nitong si Senate President Juan Miguel Zubiri na aaprubahan nito o ng Senado ang RBH number 6 bago ang Holy Week break sa Marso. Tandem! Sa iba pang balita, pinahihinto naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Congressman Adyong na ang paghihiwalay ng Mindanao ay taliwas na nakasaad sa konstitusyon ng bansa. Umalma rin ang mababatas kaugnay sa ulat na kulang ang mga kinatawan ng Mindanao sa national government. Ipinaliwanag naman ang mababatas na bukod kina dating Pangulong Digong at dating Speaker, ilan lamang sina Vice President Sara Duterte, dating Vice President Teofisto Ginggona, Senate President Juan Miguel Zubiri, dating Senate President at dating Senate President Nene Pimentel at anak nitong si Senate Minority Leader Coco Pimentel III ay mga galing sa Mindanao. Tandem! Samantala, sinigundahan ng National Economic and Development Authority ang naging pagtutol ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panukalang paghihiwalay
ng Mindanao sa nalalabing bahagi ng bansa. Sinabi ni NEDA Undersecretary Rosemary De Leon na wala silang nakikitang dahilan para ituloy ang panukalang secession ng Mindanao. Ayon mismo anya sa Pangulo, doomed to fail na ang naturang plano. Inahayag naman itong si Yusek De Leon na ang Mindanao ay nagko-contribute o may kontribusyong 16% sa ekonomiya ng bansa at 31% din sa kabuuang agricultural sector. Tandem! Kaugnay pa rin yan, nanawagan naman si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa mga nagsusulong na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas na seryosohin at pakinggan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil dito. Naniniwala si Congressman Rodriguez na dapat nang ibasura ang naturang panukala o panawagan dahil mismong si PBBM na ang nagsabing hindi ito uusad. Matatandang inihayag ng Pangulo na mabibigo lamang ang panawagan dahil nakaangkla ito sa maling batayan at taliwa sa itinakda o itinatakda ng konstitusyon. Kaugnay nito, sinabi naman ni Rodriguez na magiging counterproductive ito dahil matatakot ang mga investors na mamuhunan sa Mindanao. Binigyang din pa ng mambabatas na hindi akma ang paghihiwalay ng Mindanao sa bagong Pilipinas na isinusulong ng kasalukuyang administrasyon. Tandem! Samantala, mga business groups imbitado raw sa panibagong pagdinig ng Senado ngayong araw na ito kaugnay sa economic cha-cha. Alamin po natin ang kabuuang report ihatid ni Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Ipagpapatuloy ngayon ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pagtalakay sa panukalang economic cha-cha. Ayon kay Senator Sani Angara, chairman ng naturang subcommittee, imbitado sa pagdinig ngayong araw ang ilang economic experts sa business groups para hingin ang kanilang expert opinion sa panukalang pag-amyenda sa ilang economic provision ng ating konstitusyon. Ayon kay Angara, haharap sa pagdinig ang mga kinatuwa na Makati Business Club, Philippine Chamber of Commerce and Industry at Management Association of the Philippines para magbigay linaw sa estado na ating ekonomiya at sa pagpasok ng foreign investment. Sila anya ang sanay makipag-usap sa mga investors kaya't makatutulong ang naturang mga business group sa subcommittee sa pagdedesisyon sa usapin ng economic cha-cha. Imbitado rin sa pagdinig ang ilang pang mga framers ng 1987 Constitution at mga legal experts. Tiniyak ni Angara ang malawakang partisipasyon sa pagtalakay sa panukalang economic at cha-cha na ayon sa kanya, ito'y naaayon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang kanyang administrasyon ay suportado ang cha-cha na limitado lang naman sa economic provisions na nagiging sagabal sa pagpasok ng mga foreign investment sa bansa. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang balita, muling nanindigan si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC. Ayon kay Secretary Remulla, ang Pilipinas bilang isang malayang bansa ay may karapatang mamili ng sariling legal framework at tugunan ng mga international issues nang walang nakikialam mula sa external bodies. Nagpapakita naman anya ang gobyerno ng kahandaan at kakayahang mag-imbestiga at panagutin ang mga kriminal o mga krimen sa nagaganap sa jurisdiksyon ng bansa. Kaugnay nito, iginit pa ng kalihim na ang presensya ng international bodies sa Pilipinas ay dapat na sumunod o tumalima sa itinatakdang batas at konstitusyon ng bansa. Tandem! Sa ibang balita, gigil na ang mga kongresista sa panunumpa ng televangelist na si Pastor Apollo Kibuloy na magsasabi ito ng totoo
sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng panukalang ibasura ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Itinatanggi ni Pastor Kibuloy na mayroon itong kinalaman sa operasyon ng SMNI taliwas sa mga dokumentong napasakamay ng mga kongresista. Matapos na hindi dumalo sa mga nakalipas sa pagdinig, nagpalabas na ng subpina ang House Committee on Legislative Franchises laban kay Kibuloy, ang leader nga ng Kingdom of Jesus Christ. Itinutulak ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na maipatawag si Kibuloy sa pagdinig kung saan inaasahang panunumpain ito na magsasabi ng totoo. Ayon sa mga abogado ng SMNI, walang kinalaman ang religious leader sa araw-araw na operasyon ng SMNI at ito ay isa na lamang honorary chairman. Gayunman, ipinunto ni Brosas sa kapansin-pansin ang pananatili ng presensya at impluwensya ni Kibuloy sa lahat ng programa ng nasabing TV network. Tandem! Sa pagbabalik po ng inyong nag-iisang tandem, dito pa rin sa Pilamay Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw 23. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, umarangkada na ngayong araw, Pebrero 12, ngayon pong araw, sisimulan na ang voter registration na magtatagal hanggang Setyembre 30. Ayon kay Commission on Elections sa spokesperson, Attorney John Rex Laudianco, mas pinadali na ang pagpaparehistro saan maaari na lamang i-download at sagutan ng application forms sa kanilang website na www.comelec.gov.ph bago magpunta sa kanilang mga tanggapan. Pinayuhan naman ng opisyal ang mga magpaparehistro. Magparehistro na po kayo at magdala ho kayo ng valid government identification card tulad po ng passport, national ID, pwede rin po UMID, NBI clearance, yung inyo pong driver's license, pwede rin, PRC ID o kaya ay senior citizen ID. Maaari namang ipresenta ng mga estudyante ang kanila pong school ID o kaya yung library card basta't meron pong pirma ng kanila pong mga school authorities. Tandem! At kaugnay niyan, wala nang babayaran ang mga kukuha ng voter's certification. Ito'y matapos suspindihin ng COMELEC ang pagbabayad sa pag-i-issue ng voter's certification simula ngayong araw na ito. Inanunsyo naman ito ng COMELEC sa naging referendum at consultation ng poll body noong Pebrero 6. Dahil dito, hindi na maniningil ang COMELEC ng 75 pesos para sa pagbibigay ng voter certification. Tandem! Sa iba pa ring balita, on the lighter side of the news po tayo. Uy! Ha? Ano yan? Akala ko, ano ito eh. Wala pa pala. Mamaya yan. Mamaya pa pala ito. Ang aga na ito. Speaking of ID po ito ha. Inatasan ni Interior Secretary Benhur Abalos ang lahat ng lokal na pamalaan sa bansa, kabilang na po ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, na bigyang prioridad o iprioridad ang Philippine Identification o ang National ID at ang electronic format nito sa listahan ng tinatanggap ko na valid ID. Nawala pa rin po ako na National ID hanggang ngayon. Yung card ang wala, di ba? Kasunod dito, nagbaba ang kalihim ng Memorandum Circular number 2024-14 na nag-uutos sa lahat ng lokal na pamahalaan na kilalanin ang Philippine Identification System alinsunod sa Republic Act 11055. Binigyang din ni Secretary Abalos na puspusan na ang pakikipag-ugnayan ng PSA o Philippine Statistics Authority sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno upang matiyak na magagamit ang PhilID at ePhilID bilang mga valid ID. Inihayag naman ni PSA Chief Dennis Mapa na umabot na sa 81 milyong Pilipino ang nakapagparehistro para sa National ID. Sa nasabing bilang, 39.7 million physical IDs na ang naipapadala sa mga may-ari nito, habang 40.8 million sa mga nakapagparehistro ang mayroong digital o ePhilID na. Samantala, inaasang matatapos na ng PSA sa Setyembre pa pala ang pagpoproseso ng mga physical national ID. Tandem! Hindi may tanong daw dyan, Setyembre kailan? Hindi binanggit sa... Walang taon na binanggit. Wala pong taon. Pero sana ngayong taon na yan. Sana naman. O, ilang buwan na lang yan eh. Yung akin, nilaminate ko lang, pero yung talagang, yung plastic card, wala. Ay, wala. Ako meron nga eh. Di ba sabi ko? Iba yung mga taga-man. Anyway, eto mga kaibigan, eto na ang medyo lighter. Lighter talaga eh, no?
Dumoble. Naghahanda na ba kayo sa inyong Valentine's date? Aba, dumoble po ang itinaas sa presyo ng mga itinitindang bulaklak sa ilang pamilyan sa Metro Manila, partikular dyan sa Dangwa sa lungsod ng Maynila. Naku, wala nang madaanan ngayon, ha? Oo, para nga po sa Valentine's Day, yan ay sa araw ng Miyerkules. Ayon po sa mga vendors, dahil tumaas din ang kanilang puhunan. Kasunod naman nga ng pagtataas ng presyo ng kanilang supplier. Batay sa report, umabot sa 1,500 pesos ang presyo ng isang dosenang red roses. Mula sa dating 700. Grabe naman to. Ano yung doble plus 100? Oo, sa Farmers Garden sa Araneta City, Cubao, Quezon City. Itry nyo nga dyan sa Dangwa. Tingnan nyo, ha? Nagkakahalaga naman daw ng 1,000 pesos mula sa dating 500 pesos ang kalating dosena ng pulang roses. Habang nasa 2,000 pesos ang special bouquet. Libo, ha? Mula sa dating 1,000 pesos lang. Ha? Dumoble. Ibig sabihin dumoble sa akin. May 1,000 pang kain nyo rin yun. Ibinibenta naman ang 3 sunflowers sa halagang 2,000. Alang, mahal naman ng sunflower. 2,000 pesos na dating, magkano? Ay, tama, na nasa 1,300 pesos. Bagamat kapansin-pansin na hindi pa gaanong marami ang dumarayo sa Dangwa, ito na. Inaasahan ng mga nagtitinda na dadagsa ang mga mamimili hanggang habang papalapit ang araw ng mga puso sa Miyerkules. Pero baka Tuesday yan, ng gabi. Kasi yung iba may mga date. Pwede rin naman yung pastillas flower. Masarap yun. Hindi, pera na lang sa akin. O kaya pera na lang. Ayan. Diba? Basta. Sige. Speaking tuloy. Maya-maya, sige. Balikan natin yan. Balikan natin yan. Pero dito muna tayo, tanggap muna tayo ng update mula po sa Davao de Oro. Yan. At mukhang nagpapatuloy, hindi pa rin nauubusan po ng pag-asa yung mga kababayan po natin dyan sa bayan po ng Mako. At umaasa rin po ang sambayanan na mayroon pa humahanap po dyan na buhay. Yan, dyan po yan sa naganap po na landslide sa nasabing lugar. Nasa kabilang linya po natin, si Congressman Peter Gonzaga, ang kinatawan po mula sa ikalawang distrito ng Davao de Oro. Magandang umaga po, Congressman Peter Gonzaga. Welcome po sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Miss Judith Estrada Lario. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po sa Pilipinas. Opo. Good morning, Kong. Salamat po sa pagkakataon, ha. Opo, at kami po ay nagpapaabot po ng pakikiramay sa inyo, Kong, dahil batid namin ang kalungkutan po ng mga taga Davao de Oro, partikular po dyan sa Mako, sa dahil nga po sa pagkasawi ng mahigit 50 katao dyan po sa Barangay Masara. Kung ano na po muna ang update dyan po sa nagaganap nga po search and rescue operations, hanggang kailan na lamang ho yan, Kong? Ngayon, sir, ngayong umagang ito, magkakonvene ho yung crisis committee. Opo. Titingnan nila kung pwede na bang from rescue operations to retrieval na. Kasi for 5 days, ngayon, pang-anim na araw ito, nakikita na po ng mga workers natin, rescue operators natin, at saka retrieval operators natin na very nil na po yung may buhay pang makuha. Kaya ngayong araw na ito, they will decide, the crisis committee will decide kung i-convert na ba nila from rescue operation to retrieval operation na po. Retrieval. Retrieval operations. Pero kung yan po dyan sa lugar po na yan, kung hindi ako nagkakamali, pang ilang landslide na ho iyang naganap, Congressman Gonzaga? 2007, may maliit na landslide. Yun pa rin site na yan. And then 2008, may pangalawang landslide. At kumuha po siya ng mahigit 30 na buhay. Kaya itong pangatlo, ito yung biggest sa landslide na yan. Kasi talagang maraming mga kabayan natin na nakuha talaga sa landslide na yan. So, ngayon, yung body count natin as of yesterday, may 58 na po na nakuha, na retrieve na mga dead bodies. Okay. So, go ahead po. Yes, sir. Yung unang araw,
nung Wednesday, kasi Tuesday ng gabi nangyari yung landslide na yan. Sa unang araw po, may 7 na retrieve. Sa pangalawang araw, may 4 na retrieve. And then sa day 3, may 16 po na nakuha natin na patay. And then day 4, 8. And kahapon po, may 23 dead bodies nakuha natin. So all in all, may 58 dead bodies na po na na-retrieve. So ngayong araw na ito, alam ko po may makukuha pa kasi pumapasok na po sa section o sa area yung mga rescuers na nandoon yung mga bahay-bahay. Kaya alam ko tataas pa itong number of dead bodies na mariretrieve ngayong araw na ito. Okay. So kung nabanggit ho ninyo, pangatlong beses na ito, but ang iyan pong lugar po na yan pala ay no-build zone. Congressman Gonzaga, how come po na nagkaroon pa ng pangatlong trahedya kung yan po ay no-build zone pala? Dapat damarkahan na yan. Yung kasi yung area na yan, nung unang landslide, I will papipicture ko muna sa inyo yung Sige lugar po. na yan. Okay. Yung bundok sa kabila po ng ilog, yung community po sa kabila po. So yung ilog po nasa gitna ng bundok at saka yung community ngayon. Okay. Yung paan ng bundok, sabi ni Kapitan, in the earlier years, yung paan ng bundok, yung mga bahay-bahay, kaya it was declared, I have to quote the Kapitan, it was declared no-build zone, yung paan ng bundok. Kaya nung early 1990s, ang ginawa po ng mga community doon, parang ginawa nilang benching. May first story, second story, third story, fourth story. Parang ganoon po, may kalsada na nandun malapit sa ilog, and then may kalsada itaas po ng unang kalsada hanggang dumating sa pang-apat na kalsada. Yung una po, doon lang po yung landslide sa unang kalsada. Sabi ni Kapitan, yun ang no-build zone. Sa pangalawang landslide, umabot na yung putik doon po sa pangalawang kalsada. Okay. Which is considered the no-build zone. Yung tatlong pangatlong kalsada at pangapat na kalsada, doon po yung mga bahay-bahay in 1990s, doon po sila nagsisettle. Okay. Kaya, sa tagal ng panahon, ang dami pong bahay na na-establish doon. Pero according ni MGB, lahat na lower, middle, at saka yung upper slope portion ng lugar na yan ay considered po na no-build zone. Okay. Kaya lang, no-build zone lahat yan. No-build zone lahat yan. Kaya, ang direksyon ng bagong gobernador, yung gobernadora namin, ang direksyon niya, ngayon, lilinisin ng gobyerno yan. Dapat wala Totally. Lahat. Yes, sir. Total. Okay. Pero sana pala noon pa nagawa, no? Kasi no-build zone na pala yan, Kong, no? Biruin mo, 6 na po halos kataon at sinasabi nyo kanina, possibly may makuha pang ibang mga labi. Kong, kamusta yung mga survivors pa? Yung survivors naman, may nung pangalawang araw or more than 60 hours, may nakuha po na isang 3-year-old girl. Yes, ngayon naman, stable na yung kondisyon ng bata. Opo. So, talagang tuwang-tuwa kami nung nakuha namin kasi ang protocol is 48 hours from the date, from the time of actual landslide, yun ang window period na pwede pang may makuha. Kaya nung nag-decide yung crisis committee, nung panahon na yun, we have to i-extend muna natin yung rescue and retrieval operation. Dapat may rescue pa rin. Then after na nag-decide sila, kinaumagahan, first day ng morning, nakuha ko yung bata. Kaya tuwang-tuwa kami nung nakuha ng bata dahil tama talaga yung desisyon ng crisis committee na extend yung rescue operations. Pero ngayon po, ang pangalawa naman na survivor, yung lalaki na nakuha din sa ground area, sa ground zero. Opo. Ngayon po,
pang-anim na araw, ang sabi po ng mga rescuers, sir, very nil na po yung signs of life. Oh no. Kaya Manipis na. dahan-dahan na natin pag-usapan yung retrieval operations na po. Maliit na ang tsansa. Well, anyway, Congressman Gonzaga, yan pong area po na yan ay mining area po yan ng Apex. Yung kabuuan ho ba yan? O meron part lang? Bahagi. O bahagi ng ito Apex. Ito, sa iba ito. Gaano ho kalawak yung kanila pong area dyan? Territory ng Apex. Opo, yung Apex. Yung Apex man, yung concession area nila, Yes, opo. itong nangyaring landslide, outside po ito ng concession area nila. Oh, okay. Ang problema kasi ito, I will give you pictures para makita ninyo. Sige po. Yung terminal na yan, yun po ang mga empleyado galing sa loob at saka yung mga miyembro ng komunidad na galing din sa Noble Zone na yan, yun po ang area na nasa labas po ng Apex Concession Area. Ngayon, yung mga galing sa komunidad at saka galing sa loob ng trabaho, doon po sila pumupunta sa terminal na yan. Kasi po yun ang sakayan pauwi. May mga buses at saka jeepney nakaparada dyan para magiging sakayan ng mga empleyado at saka community members going outside sa Barangay Masara na yan. Kaya we have to distinguish kung naka-uniforme ng minero, ibig sabihin nag-a-out na siya sa trabaho niya at saka pasakay na siya sa sasakyan, bus o jeepney going sa kanilang bahay. Opo. Yung lugar na yan po, yung nahulugan ng lupa, probably nandoon po sa isang hektarya na lupa na nahulog. Covered talaga ng lupa yan. Okay. Probably more than 1 hectare. Yung 1 kilometer away from that, 1 kilometer more or less away from that, doon po yung gate ng kumpanya ng mining. So yung buffer po, yung 1 hectare, May boundary yung buffer sila. po, eskwelahan, Okay. palengke, at saka kapilya, hindi po tinamaan. Ang tinamaan po, yung terminal, nasa itaas po, yun ang mga community na marami pong nakatira. Nako. Okay. So outside sa mining concession area siya ng Apex. Opo. Kaya lang po, marami po ang mga empleyado na galing sa loob na Nakatira. sumakay sa buses Galing at saka doon. sa jeep na natabunan po ng lupa. Ayun. Sa Makatwid, despite outside sa kanilang concession area, may pananagutan pa rin sila, Congressman Gonzaga. And, Yes, sir. Opo. Yes, sir. Klaro po yan. okay. So, malinaw po yon. At kung sila po ay may pananagutan, meron ho ba tayong aasahang investigasyon? Let's say, congressional inquiry, makakarating ito sa Senado or elsewhere, ano ho ang magiging tugon ho dito ng mga mambabatas? Meron ho ba tayong mga dapat hong baguhin? Lalo po yung sa atin pong batas, yung sa Mining Act. Sir, yung isang araw, tinatawag na ho namin ni Governor yung DENR, MGP, at saka yung PDR, MDR na mga local government units natin. Opo. Unang pong tanong namin sa MGB, you have to produce the policy order or the executive order na yung lugar na yan, Noble Zone. Yes. Pangalawa, you produce the documents o tenement, yung mapa dyan, yung mapa ng area, Opo. ng lugar, kung saan po yung pinaka-safe. Ma-distinguish Kaya, dapat yon. Yes, sir. Opo. Ngayong araw na ito, umagang ito, magre-report po si NGP sa Kapitolyo ng Davao de Oro para dalhin niya yung mga dokumento na hinahanap namin. From there po, doon ho ako bilang kongresista at doon ho kami bilang mga kasapi ng mga local government units, doon po kami magde-decide kung anong course of action o investigasyon ang gawin po ng mga local government units or
even ako na mag-initiate ng congressional investigation sa pangyayaring ito. Oo. Anong possibly kaya dyan na pwedeng mapanagot o makasuhan po yung Apex Mining, Kong? I will not preempt the investigation, Okay. ma'am, kasi we will conduct an investigation. Pero sigurado ako, una, sa lahat ng mga empleyado na galing sa loob, yun ang pag-uusapan namin kung ano po yung liability ng kumpanya Number 1 yan. Number doon 1. po sa mga empleyadong na naging biktima ng Naapektuhan. landslide na ito. Kasi po, out of, hindi na po working hour yung nangyari. Ay, oo. Yung mga buses po, iba naman po yung may-ari. Kasi may transporter dyan, may commuter buses dyan. So, titingnan ho namin yung liabilidad. Kung meron man ang may-ari ng buses, titingnan ho namin kung ano po ang liabilidad ng kumpanya ni Apex. Opo. Titingnan po namin ang liabilidad ng barangay officials. Kung meron man, titingnan ho namin yung liabilidad ng mga local government officials kung ano po ang karapat-dapat na gawin natin sa kanila. So, ngayon po, we are awaiting po sa lahat na dokumento, sa lahat po na vital documents na papasok. And from there, we will start yung pong sinasabi natin, yung course of action, hanapin yung mga pwedeng magiging accountable sa pangyayaring ito. Alright, kanina kung balikan ko lang yung sinasabi nyong possibly tumaas pa yung death toll, wag naman sana't maging retrieval operations na lang. Ilan po yung maari pang maging casualty dito po sa naganap na landslide sa Mako, Kong? Ito po yung accounting. Yung lumabas po na mga empleyado galing po sa trabaho, nandoon po sa 86. Uy, 86. Kaya lang po, hindi naman ibig sabihin lumabas sila sa trabaho nung oras na yon ay nakasakay sila sa bus kasi meron namang nauna na nakalabas, Opo. may nakamotor, may naglalakad. Kaya kinukuha ngayon yung proper accounting kung saan na po yung mga nakalabas po, yung naka sign out galing sa trabaho, hinahanap na po yung mga workers na hindi nakasakay sa bus. Oh, yun. Ang problema ho natin yung sa community. Alright. Ang problema po sa community kasi brown out na yung panahon na yon, Naku. maulan, kaya nandoon po sa bahay-bahay yung mga pamilya. Kaya ang bilang Mas po, delikado, ang bilang po, Lumabot yung lupa. yung estimate po, meron po ngayon, out of the 58 retrieved dead bodies, meron yung missing na probably nandoon na ngayon sa 40-50 Uy. na estimate namin. 40-50? Tsaka yung nakalabas po na injured, ay nandun na po malapit sa numero na 40, 37 o 32 injured. So nakalabas na yung 32, then may patay na 58, and then may probable missing na nandoon ngayon. Pagpalagay natin sa 50 going to 60. Ganun po ang pwedeng makuha. Opo. Madagdagan yung 58 dead bodies retrieved. Madagdagan ngayon, Ng 50. ay tataas pa talaga yan. So, kami naman po sa local government, sa kasama ko namin nagtatrabaho, sa operation, sa rescue, at saka sa retrieval, gusto ko namin makuha lahat na mga patay na katawan dyan. Kasi yun po ang hingi sa amin ng mga pamilya. Opo. Ang sabi po ni Governor Gonzaga, sabi po niya, kailangan natin ma-retrieve yung mga katawan na nailalim sa lupa para maibalik ko natin sila sa mga kanilang pamilya. Okay. Kaya we will not stop kasi the order is retrieve them all. Opo. Naku, sige po, Congressman Gonzaga, at batid po namin kayo ay magiging abala today. Marami pong salamat at nakikiramay po kami sa mga naulila po ng inyo pong mga constituent. Magandang umaga po, Congressman Gonzaga. Salamat po. Salamat po. Ingat po kayo, sir. Magandang umaga at more power po sa inyo. Thank you, Kong.
Alright, yan po ang inyo pong napakinggan ng kinatawan mula sa ikalawang distrito ng Davao de Oro, si Congressman Peter Gonzaga. The news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Sa oras ng ganap ng alas 7 ng umaga, ating pong tunghayan, ating pong pakinggan ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation. February Love Quotes. What matters in life is not what we have, but who we have in our lives. Think good, think God, thank God. Have a great week ahead. God bless you. Yan po ang matamis na mensahe, ngunit malaman na mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation.